kunyari ako yung naipit sa sasakyan, ako yung biktima, anong unang tatandaan pag nalagay ako sa ganitong mapanganib na sitwasyon na usually di ba yung manibela o kaya yung pangilalim na ng bahagi ng sasakyan na naipit ako. Tapos conscious naman, walang... Kung conscious ka, immediately, patay yung makina. Kung kaya pa. Kung reachable yung susi. Bakit? Then, Anong... Kasi baka mag-add ng ano yan say, madagdagan yung peligro. Pwede pa sumabog din. Doon sa mga naranasan yung rescue operation na ganito mga naipit sa sasakyan, anong percentage ng survival niyan? Depende sa klase ng tama eh. Pero kung ang talagang yung mga head-on, medyo hindi maganda yung percentage na nabubuhay. Pag kayo nakaka-encounter ng ganitong ano agad unang pumapasok sa isip niyo? Bago kami mag-approach, siyempre, sabi kasi muna. Ang pinakauna dyan, yung lalagyan mo ng kalso. Kung maliit na sakyan yan, kalso kagad. Para hindi na gumalaw yung sakyan. Pangalawa, patay yung engine. Kung bukas pa siya. Ngayon kung umuusok, may apoy, buksan yung putol yung kuryente. So kung sa bystander, pwedeng yung survey mo yung scene, wag pakialaman, di ba, una. So yung talagang kalso. Kakalsohan mo yan para hindi gumalaw. Yung pinaka-best na kahoy. Kahoy. Kalso mo na hindi nagagalaw yan. Ito na ba yung pinaka-mahirap na bahagi ng rescue operation pagdating sa vehicular accident? Yes, kasi to save the victim, you have to pull out. Tanggalin mo talaga, extricate mo siya. So hindi mo kasi siya mamamanage doon sa loob eh. Although meron tayong mga cardiac ward, pwede kang mag-CPR doon na nakaupo siya, pero napakahirap yun. So kailangan talagang i-pull out mo siya, i-extricate mo siya. Sa loob po ng 2 taon, naging saksi ang rescue sa ganitong uri ng operasyon, kung saan bawat segundo ay mahalaga, katumbas ng buhay at kaligtasan ng biktima. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sakaling malagay sa ganitong sitwasyon? Ang extrication, galing yan sa salitang extricare. Ang ibig sabihin, remove, tanggalin, or disentangle, alisin ang pagkabara or pagkabuhol. Ang vehicle extrication naman is ganun din. Tatanggalin mo ang isang bagay na natrap o naipit sa dalawang sasakyan or even sa isang sasakyan na bumangga o isang resulta ng isang aksidente. Ang unang-unang proseso is that you have to make sure kailangan yung sasakyan ay safe na lapitan at yung mismong responder ay siya mismo yung magsisecure din na yung paggagalawan nila ay hindi ulit maaaksidente. Kasi yung isang sasakyan na maaring nabangga na, maaring mabangga ulit. And then number 2, yung rumisponde itself, yung mga rumisponde na doon, kailangan they have to do an immediate triage. Ang triage is sorting out. Titingnan niya, kahit sa malayo, kung ilang pasyente ang nandun, anong klase ng sugat ang natatamo, at sino ang prioridad na iaalis. Sir, ano nangyari sa anong tama niya? Nahirapan ba kayo huminga? So after triage naman, immediate medical assessment. So nakita na ng responder na meron siyang mga pasyente, naisip na kung sino uunahin. Ang 4th step naman, yung pang-4 na step natin, is opening an access for the rescuer. No? Either magtanggal ka ng bintana o magbukas ka ng pinto para dumaan yung trained rescuer na kukuha at magtitreat sa mga pasyente. Engine, nakastop na. Okay, close na yung engine natin, sir. Sir, pakiawak po yung ulo po. The 5th step, yung pang-5, is the removal
of certain parts of the vehicle. Kung talagang natrap siya sa loob, yan yung pagtanggal ng pinto, pagtanggal ng bubong, giving way to the sixth step, yung pang-anim, ng removal actually ng pasyente. So, para tayo makapaggawa ng tamang vehicle extrication, since ito ay masyadong technical, kailangan natin ng training at kailangan natin ng mga trained responders. Pagbilang kong 3, 2, 1. Kung pag-uusapan natin yung mga alternatibong pamamaraan ng pagsagip, actually, may mga prinsipyo lang. So, napakadelikadong galawin yan. Kung ikaw naman ay may training pero wala kang gamit at safe nang lapitan ng sasakyan o yung biktima, ang kailangan i-secure mo is yung spine by doing C-spine na titawag. Alam ng mga rescuer yan na stabilization ng leeg sa paghawak lang hanggang sa dumating. Gaano kahirap mag-extricate? Napakahirap. No? Especially if mas lalo na kung ang mga biktima ay more than 1 or 2. Tapos yung sitwasyon ay napakahirap na ulan o kaya ay mayroong involved na nasusunog ang sasakyan. Time consuming yan dahil hindi mo pwedeng madaliin dahil depende ko sa sitwasyon kung anong sitwasyon yung pangyayari. Well, yung tips naman regarding kung anong magagawa mo kung sakaling bystander ka at wala ka namang gamit to rescue, no? Well, ang pinakamaganda yan, number 1 nga, is yung call for help. Pangalawa, hindi lang doon natatapos. Kung ikaw ay willing talagang tumulong, pwede mo naman kasi silang kausapin. Mas lalo na kung sila'y gising na paparating na ang tulong. Pero ang pinaka-importante is kung feeling mo sa inyong pakiramdam na hindi kayo makakagawa ng bagay-bagay na makakatulong sa kanila or hindi kayo sigurado sa gagawin ninyo, mas maganda ay antayin natin dumating ang saklaw. Malapit na sa dulo, nagpang-abot ang kanilang unahan. Merong mga nasaktan doon sa pasahero ng L300 na 2 babae. Agad naman nilang isinugod sa ospital.